Ayun no, hello, hello! Kamusta? Nandito na naman si Mrs. Kath at samahan niyo na naman ako sa panibagong linggo. For today's video, ang pag-uusapan natin ay ang mga simpleng pagbabago na gusto kong i-develop sa sarili ko ngayong taon. No, di ba? Kahit na hindi natin laging natutupad yung mga New Year's resolution, gumawa pa rin kayo. Wala namang mawawala sa inyo. So, number 1 sa listahan ko ay ang pagbabasa ng mga physical prints, kagaya ng mga libro, magazines, o kung ano pa mang mga physical prints talaga. Pangalawa sa listahan ko ay ang pag-worship at pagbabasa ng Bible ng mas maraming beses or hanggat maaari araw-araw. Nakikita rin kasi at naririnig din ng mga bata itong mga ganitong habits na pwede nilang makuha sa akin. At gusto ko na lumaki sila na gano'n, na nakikinig ng worship songs at nagbabasa talaga ng Bible, kasi sobrang guidance talaga yun. Yung pagbabasa ng Bible, iba talaga yung contentment na mararanasan mo kapag nagbabasa ka ng Bible. Next naman ay ang pag-upskill. Matagal na, hindi ko na maalala kung kailan pa ako uling nagkaroon ng talagang yung formal na trabaho. At alam ko marami na akong mga kailangang i-update sa skills ko. Kaya eto, mag-upskill ako either sa pag-a-apply ng bagong trabaho or pag-enroll ng online course. At sakto tong nakita ko na pinost ng UP, kasi meron silang mga ino-offer na free courses na pwedeng sa bahay lang, diba? So, perfect talaga to para sa akin. Ngayong taon din ay pinapromise ko sa sarili ko na mag-e-explore ako ng mga bagong recipes na hindi lang ako mag-i-stick dun sa mga madalas na niluluto namin. Dati kasi gusto ko talagang mag-explore ng mga bagong recipes, kaso nalulungkot ako pag hindi nagugustuhan ng mga pinaglulutuan ko. Kasi syempre, pag bata medyo picky pa yan eh. Pero para sa akin, sa sarili ko, gusto kong mag-explore ng mas maraming recipes at yun, makakapagluto ako ng mga, di ba, homemade talaga na pagkain at medyo maiiwasan yung pagkain sa labas. So, ayun. We're going on a picnic! Yay! Let's go! Alam niyo naman na talagang taong bahay ako, di ba? Pero isa sa gusto kong ma-develop na practice ngayong taon ay ang magkaroon kami ng time para makita yung kalikasan, yung nature ba. Hindi ko naman sinasabing lag kaming kagastos or ano, pero kagaya nito, dito lang kami sa parang park na free lang naman to. Naglatag lang kami ng parang picnic setup dito. At ayun, masaya naman yung mga bata, nakapag-exercise sila, ako din, 'di ba? At may may mga puno, kaligayahan ko yan, yung mga puno, magandang ulap. Yan, kasi minsan masaya rin talagang maging homebody. Mas pipiliin ko pa rin talaga yun. Pero kailangan ko ding lumabas kahit pa paano. Miss na rin namin talaga si Daddy at ito tinatry namin tawagan, pero nasa meeting siya kaya hindi niya nasagot. Ayan. Tapos, yun, sobrang nag-enjoy kami dito sa saglitan na trip na to. Actually, mag-grocery lang kasi kami talaga dapat niyan. Kaso, ayun, naisipan ko na rin na para hindi masyadong nalulungkot yung mga bata sa pagka-miss kay Daddy, ay mag-picnic na lang din kami at maglaro-laro sila. Exercise pa, di ba? It's like mommy has a secret weapon and then this is the part. Mommy, that was so cool. Do it again.
Hindi na namin nawalayan yung oras, maggagabi na pala. So, ayun, nagmadali na kami mag-grocery at tingnan mo naman to si Tanta, no, nagpapaka-responsible boy. Siya na daw ang magtutulak ng cart habang namimili kaming mga babae na igo-grocery. What? Big Eso. Picasso. Big Eso. You're not such a dear. Kasha mo. You're building. So, kakatid ko lang sa mga bata sa school at eto mag-aalmusal ako ngayon. Gusto ko lang i-share sa inyo itong napanood ko sa Toktik. Share ko to sa inyong napanood ko kay Miss Ma'am. Yan. If you want to start Ayan eating siya. healthier and build more Kung balanced meals, ina-explain niya you kung don't have paano to tayo overcomplicate it. This is what Wait you're lang, going to do. si Fill your plate Mojo. with 1/4 protein. Today we're using an underrated protein source. Ina-explain from niya roasted chicken. And the kung other 1/4 you're gonna add paano your nga carbs ba tayo by choosing magkakaroon rice. ng And in the balanced remaining half, we're diet gonna load na it with veggies. hindi natin kailangan Here is the tipirin yung coleslaw. pagkain And now you have natin. an easy Basta yung balanced ganun. meal. So, You try always natin deserve to eat. i-apply yun ngayon. Gusto ko kasing mas maging healthy tayo. Dahil medyo tumatanda na tayo. So, ayun. Ito yung kakainin natin. So, meron tayong chicken. Nagluto ako ng fried chicken pambaon ng mga bata sa school. At sabi ay meron tayong 1/4 sa plate na carbs. Tapos, meron tayong ginisang toge. Binili ko sa palengke. Yan. So, kain tayo. Tapos, bukod dyan, meron nga pala akong iniinom ngayon na barley na drink. Nagtatry lang ako dahil itong barley daw ay maraming benefits. Pag hindi nga na siya masarap, pag ininom mo para ka talagang uminom ng damo. Ganun. Titipalan na ako. Ang ginagawa ko is ito. So, maglalagay lang ako ng tubig, malamig na tubig. Tapos, maglalagay ako ng 2 to 3 scoops nito. So, may spoon na to sa loob. 1. Ito lang muna. Haluin lang. Cheers! Lasang damo. So far, mga isang linggo ko na siyang iniinom. At ano nga ba mga na-notice ko? Yung tulog ko, mas maganda na yung tulog ko. Tapos, sa pagdumi ko, regular na yung pagdumi ko. Minsan nga, parang nadadagdagan pa. Pero, ayun, mas comfortable sa tiyan. Pero kaya ko talaga ito ininom kasi nga yung sa menstruation ko na pa-delay-delay. Ayoko kasi munang uminom ng mga pills or something. So, ayun, nagtatry ako. Pero, wala pang update. Actually, para sa breakfast, masyadong madami to. So, unahin ko na lang muna yung ating gulay. Tapos naalala ko dati, ang ginagawa ko kasi 'di ba, kakain ako ng konti ng breakfast. Tapos, ang mangyari sa akin ngayon, mapaparami ako ng kain ng dinner or ng lunch. Which is baliktad, dapat konti lang ang kinakain ko bago matulog. Para hindi ako mahirapan magtunaw. So ngayon, ang ginawa kong changes ay yun, heavy breakfast. Hindi man heavy, pero yung savory talaga. Kasi matutunaw ko naman yung within the day, di ba? Kasi yung doon ako kakain ng marami bago matulog. Tapos matutulog na ako ng gabi, hindi ko na natunaw. Di ba? Kaya siguro may kasabihan na breakfast is the most important meal of the day. Dat pala siguro talaga nadamihan ng breakfast. Ay nako. Aso na to.
So, ayun, kakatapos ko lang kumain. At gusto ko ipakita sa inyo yung progress ko doon sa aking pagiging, mapagbasa. Meron ako nakita naka-sale na book nung nakarami nadaanan ako somewhere. Ito siya. Our Place on the Island, a novel by Erica Montgomery. So, okay lang, chill lang naman yung, yung book na to. And, konti pa lang din yung nababasa ko. Ayan pa lang, oh. Nabili ko to 99 pesos lang. Marami-rami pa akong mga parts na babasahin. Pero this is the first ever na book na binili ko na novel na, ayun, na para sa, bookworm self. Sobrang kilig ko nung binili ko to. Simula nang sinabi ko na gusto ko magbasa ng mga books. Yung mga nagpapahiram na sa akin, yung mga nagbe-message sa akin na papahiramin daw nila ako ng books. Yay! Inaaraw-araw ko na kasi yung pagbabasa ng Bible, right? And ito yung Bible ko na noon ko pa talaga. Ayan, kinaweran ko pa. Sobrang kapal niya. Ayan, at saka mabigat siya. Parang free to dun sa dating school nila Ate Sasa. Tapos, ayun. Ito kasi yung version ng Bible na nagustuhan ko talaga, yung Good News Translation. Kasi yung words na ginagamit niya ay mga simpleng salita, hindi masyadong malalim. At yun, mas naiintindihan ko. And actually, gusto ko pa rin tong i-keep kahit na bumili ako ng bagong Bible. And ito rin yung pinakaunang Bible ko na binili ko para sa sarili ko na ginasusan ko talaga. And sobrang kilig ko dito sa Bible na to. Kasi, tignan nyo naman yung difference sa laki niya, diba? Ito, tapos ayan. Ayan siya. Pati yung kapal niya. Ito, favorite ko pa rin talaga to. Mahal na mahal ko tong Bible na to kasi dito ako nagsimula ng madami na akong na-highlights dito. Ayan. At basta, mahal na mahal ko tong Bible na to. Pero ito kasi, sinimulan ko siyang basahin. And parehas siya pala ng version. Good News Translation. And gusto ko to dahil pwede ko siyang madala kung kunyari ay magta-travel kami or pwede ko siyang madala, napaka-handy niya lang. Ayan, halos malaki pa yung kamay ko, di ba? Ayan. Tapos, meron na rin siya nung index thumb ba yung tawag yan? Ayan, so kunyari gusto kong pumunta sa certain part ng Bible, say, ito, Ruth. Ayan, so, meron na siyang dito na nakapin na pwede kong puntahan. Ayan. Sa Ruth. So, parehas siya. Kinompare ko na siya dito, tsaka ito. I don't know paano nila na-compress na mas maliit eh. Pero kasi yung font niya, mas maliit. Ayan. So, ayun. At marami-rami na rin akong na-notes. So, ayan. Dito sa unang Bible ko, ito, parang kung ano-anong highlights lang yung ginawa ko dito actually. Parang kung anong color yung available, ganyan. Pero dito sa aking mini Bible, ay meron akong highlight code. So, kapag hinighlight ko ng yellow, it means ayun yung mga prayers. Pag hinighlight ko ng orange, mga laws to obey. And then, yung favorite verses ko naman ay green. At yung mga pink ay yung mga stories or yun, yung mga kailangan kong malaman about sa Bible. So far, puro pink pa lang ang nagamit ko kasi dito sa Old Testament, halos ganun, puro mga stories siya. So, ayun. Kaya, huwag kayong magtataka kapag hindi ako masyado nagre-reply sa inyo sa online kasi nagbabasa ang above na ito. Katapos ko lang magbasa, tapos nakatulog ako. Kaya rin gusto ko yun na nagbabasa ako kasi parang nare-relax yung isip ko. Tapos, nakatulog ako. Yun. Tapos, ito nga pala yung aking favorite corner as of January 2025. Ayan. Pumila ako ng bagong lamp sa Shopee. Kasi yung lamp ko dati mababa lang yun. Tapos, pag may binabasa ako, ito at least, namumove ko to kung saang direction. Namumove ko yan. So, kung matatapat ko siya sa book na binabasa ko. Tapos, ayan yung mga binabasa ko ngayon. Tapos, nandiyan yung aking earphones. Tapos, yan may mga books pa din. So, ayun guys. Thank you for watching. At salamat lagi sa pagsuporta sa aking mga videos. Please leave a comment, thumbs up, or whatever.
Thank you for watching. Bye-bye. Bye.